Ang kapayapaan ng Panginoon ay mapasa inyo. Magandang umaga, mga kapatid. Tayo ngayon ay nagbabasa sa unang Samuel, Kabanata 11, chapter 11. Narito si Pastor Joshua upang ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon. So, tinalakay natin ang nung itinayo si Samuel at si Saul nagsimula na magiging hari. So, sa chapter 12 at 15, ito ay patungkol sa pagbagsak ng kaharian ng pamumuno ni Saul. So, dito sa kabanatang ito, sinabi na muling muling ipinahayag na si Saulo ay maging hari ulit. So sa chapter 10 verse 1, inanoint siya ni Samuel. Chapter 10 verse 24, ang lahat ay sumigaw ng sabay-sabay at sinabing mabuhay ang hari. At iniisa-isa ni Samuel sa verse 25 ang karapatan ng pananagutan ng hari. So may mga taong may mga tao din roon na nagkutya at ayaw sumama sa kanya at nilait siya. So ang mga tao ay ginawa siyang hari. So, ito ay pinahintulutan ng Panginoon. May mga taong sumunod sa Kanya at ngayon ay naupo na, kinuha niya na ang trono at ang mga tao ay sumigaw na mabuhay ang hari. Ngunit may mga nandoon na nilait siya, ayaw maniwala. So, ano ang nangyari? Kaya nga narito ito sa susunod na kabanata. So dito sa chapter 11, kinuha ulit ni Saulo ang trono at naging hari. So nakatanggap siya ng pagbasbas sa propetang si Samuel at ang mga tao ay kinoronahan siya bilang hari. So, napili siya sa palabunutan. At sinabi ng Panginoon kung nasaan si Saulo. So, nung siya ay nakita at dinala sa harap nila, siya ay mas matangkad sa lahat. At sinabi ni Samuel na ito ang taong pinili ng Panginoon at ang lahat sila ay sumigaw na mabuhay ang hari. At natanggap nila ang mga So, meron silang hari at meron na nitatag ang isang kaharian. So, bakit magkaroon ng chapter 11? So dito tatalakay natin na si Saulo ay inuluklok muli na magiging hari. Ang aking personal opinion ay ang chapter 11 ay karugtong ng ang chapter 11 ay karugtong ng chapter 10. Naalala natin kahapon sa verse 7, sinabi doon na gawin mo kapag naganap na ang palatandaang ito, gawin mo ang dapat mong gawin sapagkat sasamahan ka ng Diyos. So, 3 sign ang nangyari. Nakita nila ang nawawalang asno. May mga propetang papunta ng Beter at bibigyan ka ng tinapay. Habang tinatahak mo ang daan ng Panginoon, ang Panginoon ay pagpapalain ka. So nakita mo ulit ang iyong asno, ang Panginoon ay tutugunan ang iyong pangangailangan at bibigyan kanya ng kakayahan upang maging hukom
at binigyan ka rin ng pagbasbas na bilang isang propeta at ang Espiritu ng Panginoon ay nasa sa iyo. So pag naganap ang mga palatandaang ito, gawin mo ang nararapat mong gawin dahil ang Panginoon ay kasama mo. Kaya sinabi ko kahapon na kung ano mang mga sitwasyon, gawin mo kung ano ang magagawa ng kamay mo at ang Panginoon ay sasamahan ka. So your hands go forth. Ibig sabihin, gawin mo ang magagawa mo. So wag kang tatalikod kahit na may krisis, wag kang tatalikod, wag kang matakot, gawin mo. So ang anumang sitwasyon, ibig sabihin kahit nasa krisis, wag kang tatalikod. Kailangan gawin mo ang dapat mong gawin at lakaran ang sinasabi ng Panginoon dahil ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa sa iyo at binasbasan ka upang maging hukom. So ito ang sinabi sa atin ng chapter 10. So may mga taong naglait sa kanya at ayaw sa kanya. Doon sa verse 27 ng chapter 10. So ngayon nasa chapter 11 na tayo. Ano ang ginawa ni Saul sa pagharap sa mga rebelde? So siya na ngayon ay naging hari. Siya ay nagginawang hari. Pagkatapos na siya ay naging hari, ano ang kanyang ginawa? Ano ang dapat niyang gagawin? So merong transition na nangyari dito, ang paglipat. So si Saul ay wala siyang kaalam-alam kung paano maging hari. So kailangan niya maghintay ng tamang pagkakataon. So ito ay ang pagpapalit, transition period, pagbabago. So tingnan natin kung ano ang nakasulat dito. So ang pamagat ng chapter 11 ay sa pamamagitan ng Panginoon, gawin mo ang nararapat sa oras na iyon. So sa pamamagitan ng Panginoon, gawin mo ang nararapat sa oras na iyon at maging tagapagligtas. So ang pagligtas, ito ay makikita natin sa tatlong forma. Verse 3, sinabi niya na walang magliligtas o tutulong sa amin. Verse 9, sinabi dito, bukas ay maliligtas kayo. And 13, sapagkat araw itong naililigtas ni Yahweh ang buong Israel. So verse 3, ang ibig sabihin dito ng tulong ay kaligtasan, pag-rescue sa kanila at so rescue sa English, sa original text. Ang sa verse 3, ang ibig sabihin ay iligtas mo kami. Ang sa Tagalog, tulong. So ibig sabihin sila'y mapalaya at sila'y ang kanilang kalayaan dito sa verse 3. So si Saul ay tumayo bilang hukom, bilang tagapagligtas. So napangyari ang tatlong palatandaan at ang Panginoon ay sumama sa kanya. So si Saulo, habang ginagawa niya ang mga bagay sa pagkatapos ng tatlong palatandaan at lakaran niya at ang sinasabi ng Panginoon, at ang Panginoon ay pagpapalain siya. Ayaw ng Panginoon na dahil sa ipinangako ng Panginoon ang nabibigyan sila ng hari, ang kanilang kagustuhan. Sino mang maupo sa trono bilang hari
ang Panginoon ay pagpapalain niya ang taong nakaupo sa trono. So ang Panginoon ay nagbago na ang kanyang pag-isipan. Kahit na ang mga Israelita ay nais nila ang sarili nilang kaharian, may sariling hari, kahit na nalungkot si Samuel, dahil sa ito ang ginawa nila ay pagtakwil sa Panginoon bilang kanilang hari. Ngunit makikita natin dito ang maintindihing puso ng Panginoon, at maring sinabi niya, okay, ito ang gusto ninyo. So sinabi ng Panginoon na bigyan mo sila ng hari para magkaroon sila ng kanilang hari at kanilang sariling pamahalaan. So ito ang nasa isip ng Panginoon. So kanya ipinangako. So ang tao ay meron silang sariling kaharian at meron silang sariling hari. At kung ang taong nakaupo sa trono ay lakaran ang kapamamaraan ng Panginoon, ito ay naayon sa Panginoon, kanyang pagpapalain. Dahil sa kanyang ipinangako, ibinigay niya na ang kanyang salita. Gawin niya ang nararapat ayon sa kapanahunan dahil ang Diyos ay kasama niya. So ito ang ipahiwatig sa atin ng chapter 11. At sinasabi sa atin dito na hinayaan ng Panginoon at siya hindi tumutol na magkaroon sila ng kanilang sariling hari, ang bansang Israel. So ang Panginoon ay puno ng habag at awa, naintindihan niya ang tao, naintindihan niya ang puso ng tao, ang katangian ng tao. So hindi ito naging sagabal upang intindihin sila. So, ang Panginoon ay sinasabi sa mga mahihina sa atin na ipinangako ng Panginoon sa iyo na naintindihan niya ang kalakasan. Naintindihan niya ang buhay mo. Kapag ikaw patuloy na sumusunod sa Panginoon, itataas ka ng Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon. Ngunit dapat malaman natin kung paano pagtitiwalaan siya at siya lamang. At gawin natin ang nararapat sa takdang panahon. So hatiin natin ng 3 paragraph ang chapter 11. So verse 1 to 11 ang unang paragraph. So sa pamamagitan ng Panginoon, harapin mo ang krisis. O sa pamamagitan ng Panginoon na masolusyonan ang mga krisis. So, ito ay nagsasalita sa atin, nagpapahayag sa atin sa ating kasalukuyang kalagayan. So, ito ang salita ng Panginoon ay nagsasalita tungkol sa mga nangyayari ngayon sa ating paligid. So, ang Jabes Gilead ay nilukob ni Nahas na hari ng Amorita. Verse 1. So ito ay nasa east ng ilog ng Jordan. So si Nahas na hari ng Amorita. So ang Jabes Gilead ay nasa east side ng Jordan. So sila'y sinalakay, inatake na hari ng Amorita. Pinaligiran nila ang lungsod. So, nagpadala ng sugo sa kanya ang taga roon at sinabi ng sugo, kung magkakasundo tayo, papasakop kami sa inyo. Sumagot si Nahas, makikapagsundo ako sa inyo kung dudukot ninyo sa akin ang kanang mga mata ng bawat isa sa inyo. So, ang lahat ng mga tao sa Habis ay dudukutin ang kanilang kanang mata at maging alipin ng mga Amorita. So, ito ang kanilang crisis. Ano ang kanilang gagawin? So,
Verse 3, sinabi ng mga pinuno ng Jabes, bigyan mo kami ng 7 araw para may balita sa buong sa buong Israel ang aming kalagayan. Kung wala pong tutulong sa amin, susuko na kami sa inyo. So kung walang tutulong sa amin, susuko kami. So gagawin nyo ang gusto nyo yung gawin sa amin. So umabot sa Gibea ang mga sugo nang marinig ang balita, nag-iyakan ng malakas ang buong bayan. So, verse 4. So, ang buong Israel ay umiyak. Nag-iyakan ng malakas. So, sa pagharap nila sa krisis na ito, ang kanila lang nagawa ay umiyak. So, hindi nila alam kung anong gagawin dahil inatake sila ng mga Amorita. At naalala natin na may mga Pilisteo pa rin na nasa paligid nila. Maring umabot sa punto na sila ay tikin. Maring atakin sila ng Pilisteo at mga Amorita at sila ay magiging alipin ng mga Amorita at Pilisteo. At dudukutin ang kanilang kanang mata at ang kahihiyan ay mapasa buong Israel. So, sa ganitong sitwasyon, ano ang kanilang ginawa? So, sila'y nag-iyakan, sila'y nanangis ang buong Israel, ang bawat tao. So, nang marinig nila ang balita, so sila'y nag-iyakan ng malakas. Ang buong bayan ay umiyak. So, sa pagharap sa mga pangyayari ngayon dito sa ating mundo, sa kapaligiran, so, hindi tayo nanangis, umiyak ng malakas. Ngunit, nagkakaroon tayo ng matinding kabag-abag. Nagiging mabagabag ang ating mga damdamin. Kahit lalong-lalo na ang mga tao dito sa Hong Kong. So, ang balita, sinasabi sa atin na kung ilang tao na ang umalis, ang bawat isa ay disappointed, ang bawat isa ay nalulungkot. At ginagamit natin ang kapamaraanan ng tao pang solusyonan ang mga problema. So, ano ang ating dapat gagawin pag hinaharap natin ang ganitong mga krisis? So, tingnan natin si Saul. So, papauwi mo siya mula sa bukid kasama ang kanyang mga baka na makita niyang nag-iyakan ang mga tao. Nagtanong siya, ano bang nangyari? Bakit nag-iyakan ang mga tao? Verse 5. So, sa chapter 10, siya ay inanoint na maging hari at ginawang hari. Ang bawat isa sa kanila ay sumigaw na mabuhay ang hari. At ang may mga taong magigiting, matipuno na sumama sa kanya. Ngunit dito mababasa natin na pag-uwi niya sa bukid kasama niya ang mga baka. So hindi niya ginagawa sa verse 5 dito kung ano ang ginagawa ng isang hari. So bumalik siya sa pagiging magsasaka. So siya ay niluklok na hari, ngunit siya ay dito isang magsasaka. So siya ay nagsasaka sa verse 5. So nung marinig niya ang balita na nag-iyakan ang mga tao, so sa pagkarinig niya, nilukyuban siya ng Espiritu ng Diyos at nagsiklab ang kanyang galit. Verse 6. So, hindi niya kayang tingnan na ang mga Amorita ay nagdala ng habag at takot sa mga Israelita. So, nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos. So, dumukob ang Espiritu ng Diyos sa kanya. At nagpasiklab ng kanyang galit. So, hindi niya kayang kaya ang mga mangyayari. So, kaya kumuha siya ng 2 baka at pinapiraso niya ang mga iyon at pagkatapos ibinigay niya iyon sa mga sugo at inutos na ipakita sa buong Israel lakip ang ganitong bilin.
ganito ang gagawin sa mga bakas ng sinumang hindi sasama kay Saul at kay Samuel sa pakitigma. So, hinati-hati ang mga baka. Ang mga Israelita ay nakadama ng matinding takot kay Yahweh, kaya silang lahat ay nagkaisang sumama sa labanan. So, sila ay isa ang kanilang puso upang lumaban. So, ang buong bayan ng Israel ay naharap sa isang krisis. So, si Saul sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ginawa niya kung ano ang nababagay sa kasalukuyang panahon. Ginawa ng kanyang kamay ang nararapat. So, ang dalawang baka ay dapat itong tutulungan sa mag-aararo. Hinati-hati niya, pineperaso niya. Ibig sabihin na ayaw niya ng magsaka. At sinabi niya na ayaw niya, dapat niyang harapin itong krisis na ito. So kaya niya pira-piraso ang mga baka. At sinabi niya na ang bawat isa ay sumunod sa kanya sa labanan. Hindi ba ako ang ginawa niyong hari? So ang sino mang hindi sasama ay ganito ang gagawin sa bakang ito. Katulad sa ginawa ko sa bakang ito. So gusto ko ang lasa ng beef fry noodles. Yun ang favorite Chinese dish ni Pastor Joshua. So ito ang kanyang resolution, ang determination niya na dapat ang lahat ay magbago. So hindi na ako magsasaka. So bibigay ko ang lahat ng aking mga hanap buhay. At harapin natin ang krisis na ito. Samahan niyo ako. So, isa sila na hinarap ang krisis na ito. So, tinipon ni Saul sa bisig ang mga tao, umabot sa 300,000 galing sa Israel at 30,000 naman galing sa Juda. Sinabi nila sa mga samgo, ito ang sabihin ninyo sa taga Jabes Gilead, bukas ng tanghali darating ang magliligtas sa inyo. Nang marinig ng mga taga Jabes Gilead, natawa sila. So, sinabi nila na tutulungan namin kayo. So, natuwa ang mga taga Jabes. Verse 11, kinabukasan, hinati ni Saul sa 3 pangkat ang kanyang mga mandirigma. Nang mag-umaga na, pinasok nila ang kampo ng mga Amorita at pinapatay nila ang mga ito bago tumanghali. Ang mga natirang buhay ay nagkanya-kanya sa pagtakas. Verse 11. So ito ay may matinding silang panalo. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. So kinuha nila ang kahiyan sa Israel at tinalo nila ang mga Amorita. So si Saulo nasolusyonan ang kanilang krisis sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ginawa niya kung ano ang dapat gawin at ang Panginoon ay sumama sa kanya. So hindi maganda ang kanilang krisis na dumating. Ngunit itong nasolusyonan ito at dito ay naitayo si Saul. So ang Espiritu ng Diyos ay lumukob sa kanila. Hindi na siya isang magsasaka. So siya ay tumayo upang maging kanilang tagapagtanggol, tagapagligtas. So meron siyang kakayahan, meron siyang lakas, meron siyang kapangyarihan. So ang krisis ay isang pagpatutuon na ang Panginoon ay kasama niya. At pagkatapos, makikita din natin dito na siya ay mapagmahal at secure. So dito hinarap niya ang mga taong nagkutya sa kanya sa chapter 10. So sinabi niya, so ang mga taong ito ay hindi nakinig kay Samuel at kay Saul. So sila dinispice nila si Saul, ngunit ngayon naging naaprubahan na si Saul ay ang tagapagligtas ng Israel.
Pagkatapos nito, itinanong ng mga tao kay Samuel na saan ang nagsasabing hindi si Saul ang dapat maghari sa amin, dalhin ninyo sila rito at papatayin namin. Verse 12. Ngunit sinabi ni Saul, wag, isa man sa atin walang mamamatay sapagkat sa araw na ito'y iniligtas ni Yahweh ang buong Israel. So, mababasa din, makikita natin dito ang kapasidad ni Saul na ginawa niya kung ano ang nararapat sa okasyon. Ang Espiritu ng Diyos ay lumukob sa kanya at ginamit siya ng Panginoon. At kailangan niyang maging maramdaman ang seguridad at mapuno ng pag-ibig. So, pinatawad niya ang mga rebelde dito. So, pinatawad niya at hindi pinarusahan ang mga rebelde. So, dahil sa ang araw na iyon ay iniligtas ni Yahweh ang buong Israel. So, pinatawad niya ang mga kaaway, ang mga taong nagkutya sa kanya, ang mga rebelde, ang ayaw sumama. Mga kapatid, ito ay nagpapaalala rin sa atin na sa ating mga struggle, sa pagharap sa mga krisis at dilema, dapat tayong tumayo at gawin ang nararapat sa panahong iyon. Huwag na tayong tumakbo, tumalikod, ngunit tayo tatayo. Pagkatapos nating harapin at tumayo. At kung kasama natin ang Panginoon at ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin, pwede nating mabitaw ang anumang bagay at masolusyonan ang mga crisis. Pag pinangunahan tayo ng Panginoon, ito lang ang ating kailangan, ang pangunguna ng Panginoon. Pwede nating iwaksi ang mga galit, iwaksi ang tangkot, iwaksi ang ating pagkatipingin ng mababa sa sarili. Pwede mong iwaksi ang mga sinabi ng tao sa iyo. So ang mga bagay na ito na nagalit sa iyo. So, kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo, pwede mong iwaksi ito, ang pag-ibig niya, ang pagpili niya at itatayo kanya. Ito ay sapat na. So, ang mga bagay na iyon ay pwede mong iwaksi dahil sa nakaraan ang daming mga taong nagkutya sa akin, iniwan na nila ako. So, pinatawad ko ang bawat isa sa kanila. Dahil ang aking seguridad ay nasa Panginoon lamang. At alam ko na ang Panginoon ay nasa sa akin at ginagamit niya ako. At sinusunod ko siya. Ang lahat ng ito ay pwede kong itakwil at talikuran. Ito ang ginawa ni Saul dito sa verse 13. Meron tayong Espiritu ng Panginoon at tayo ay sa Kanya lamang at pwede natin iwaksi ang lahat ng mga bagay. So, mamahalin natin ang sino mang dinadala ng Panginoon sa ating buhay. Sa pagharap natin sa mga krisis, dapat tayong tumayo at maging matapang, gawin ang nararapat sa kapanahonan ito. So sa pagharap natin sa COVID-19, sa pinansyal na krisis, o sa mga tao ay natatakot, nagpapanik. At ang mga news na 20% ng mga Hong Kongers ay nais na umalis. So, hindi talaga ako naniwala sa mga statistic. Ngunit nakakatakot ang numero, di ba? 20% ang tao na gustong umalis. Ngunit dapat natin pagkatiwalaan ang Diyos, ang kanyang espiritu, ang ating makamay ay dapat gawin ang nararapat. At kung ano man ang sitwasyon, ang kalagayan, huwag tayong matakot, huwag tayong tumalikod. Dapat tayong humarap at harapin ang dilema at nais na gamitin tayo ng Panginoon upang tayo magiging mga tagapagligtas. Katulad ng paggamit ng Panginoon kay Saul, verse 14 and 15. At sinabi ni Samuel sa mga tao
magpunta tayo sa Gilgal at dooy muling ipahayag na hari natin si Saul. Verse 14. So, renew and rebuild. So, muli. So, sa English, renew, rebuild. So, muli ipinahayag. So, sa nakaraan, ginawa nila sa chapter 10, pinoklama nila na si Saul ay maging hari. So, ngunit merong tumiligsa sa kanya. At si Saul ay hindi pa na-approve ang kanyang kakayahan. Ngunit sa krisis na ito, sa nangyari, so nakita nila na si Saul ay ang taong pinili ng Panginoon, nakita nila ang kanyang ginawa. At sa totoo siya ang naging tagapagligtas. Kaya nga sinabi ni Samuel, pumunta tayo sa Gilgal at muli natin ipahayag na hari ng Panginoon. So, itinayo nila muli ang kaharian sa Panginoon. So, lahat ay sama-sama nagpunta sa Gilgal at kinilala ni si Saul bilang hari. So, babalikan natin ito sa original text na sa Gilgal kinilala nilang hari si Saul. So, si Saul ay naupo sa trono bilang hari sa Gilgal sa harap ng Panginoon. So, si Saul ay ipinakita niya kung ano ang nararapat gawin sa kasalukuyang sitwasyon sa pamagitan ng banal na espiritu. So, puno siya ng security at tapang at pinatawad niya ang mga nangutya sa kanya. At sinabi ni Samuel, sama-sama tayong pumunta sa Gilgal upang muling ipahayag na hari natin si Saul. So, sila ay sama-samang nagpunta doon sa Gilgal. At ang lahat ay pumunta at sa harap ng Panginoon, kinilala nila si Saul bilang hari na pinili ng Yahweh at inaffirm ng Panginoon at sinabi ng Panginoon. So ang bawat tao ay kinilala si Saul bilang hari. So sila nagdiwang, pagkatapos naghandog sila kay Yahweh ng mga haing kapayapaan at nagdiwang silang lahat. So dito si Saul mula sa isang maging magsasaka at naging hari at siya ay pinagpala ng Panginoon at ang Panginoon ay binago ang kanyang puso. Mula sa chapter na ito, sa aklat na ito, ito ang istorya ay nangyari na, ngunit naisulat ng ito pagkatapos ng sila'y mabihag. So ang mga tao na mga Israelitang nabihag ay maaral nila ang lesson na ito na dapat nilang gawin ang nararapat sa anumang sitwasyon. So ganito din sa atin, pwede nating iwaksi ang mga bagay, ibaba ang mga bagay at sumunod sa Panginoon at lakaran ang kanyang kapamaraanan. At tayo'y magtatagumpay sa anumang laban. At tayo'y mailigtas. Katulad ng mga Israelita. Huwag tayong matakot. Ngayon, naharap natin ang kahihiyan, ngunit patuloy tayong nagtitiwala sa Panginoon at dapat tayong tumayo. At sa ating mga kapatiran, sa pagharap natin sa mga kahirapang ito sa buong mundo, sa mga krisis na ito, ang paglipat, ang pag-immigrate ay hindi ang ating piliin. So dahil sa ang bawat parte ng mundo ay apektado din ng COVID-19.
ang bawat bansa, ang bawat area ay nagkaroon ng kanyang political na sistema. So, harapin natin ang krisis na ito, ang financial na krisis na ito. So, nangyayari ito. Ang financial na krisis hindi lamang dito kundi sa buong mundo. Hindi ibig sabihin na pag pumunta ka sa ibang bansa, magiging maayos ang financial na sitwasyon. Ang buong mundo ay hinaharap sa krisis na ito. So, anong ating gagawin? So, tatayo tayo. Huwag tayong tatalikod, huwag tayong tatakbo. At magiging tagapagligtas tayo at pinili tayo ng Panginoon. So, umagang ito, meron tayong morning devotion at naniniwala ako na ito ang kapahayagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng Diyos. Gawin natin ang nararapat sa okasyon na yon, sa panahon na yon. Hindi lang tayo ang mapapalaya, ngunit tayo'y tatayo at magiging gagamit upang masolusyonan ang krisis. May aring sabihin mo na paano ko gagawin yun? Sa pamamagitan ng Panginoon, sa pamamagitan ng Diyos. Ang mundo ay nilikha ng Panginoon. Ang kasaysayan ay nasa kamay ng Panginoon. Nasa kanyang kamay kung ang Israelita ba ay magkaroon ng hari or wala. So sa mga panahong ito dapat nating sundin ang Panginoon. Nangyari ito sa aking buhay. So ako'y tinakwil, tinalikuran ng lahat ng tao, ng aking ama, sariling ama. Tinalikuran din ako ng aking ama sa spiritual. Gusto kong maging spiritual na anak nila, ngunit tinakwil nila ako. Hiningi ko sa taong ito na pwede ba akong ikaw ang maging ama ko sa spiritual. Naglingkod ako sa kanya at naging driver niya ako. So itong tao na ito galing sa Hong Kong, pumunta ng Vancouver at pinaglingkuran ko siya, naging driver niya ako. So ako ang tagahatid, tagasundo sa kanya sa airport at inihanda ko ang lahat para sa kanya. Inalagaan ko siya, at humingi ako na pwede mo ba akong pwede ikang na maging spiritual father ko. At sinabi niya, bakit ka pumunta sa akin? Pwede mo naman ikaw sa sarili mo, gawin mo. Bakit ka pa pupunta sa akin? So itinakwil niya ako, ngunit nagpapasalamat ako sa Panginoon at pinatawad ko na siya. Kahit na ang taong yun, alam ko na ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin at pinili ako ng Panginoon at itinayo ng Panginoon. Kaya nga, ginamit ako ng Panginoon dito at sa darating na araw. Nais kong sasabihin sa inyo, sa kabuturan ng aking puso, na ang Panginoon ay totoo. Pinili niya tayo. Ngayon, hinaharap natin sa Hong Kong ang buong sa sitwasyon, ang buong krisis, na hindi dahil sa ating kakayahan, ngunit dahil sa Panginoon. Dahil ang lahat ng bagay ay nasa kanyang kamay. Itinayo ng Panginoon ang hari at pwede niyang palitan ang hari. Pwede niyang gawing mabuhay ang isang tao at igang mamatay. Ang pundasyon ng buong sanlibutan ay nasa kamay ng Panginoon. Ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng Panginoon. Katulad ng panalangin ni Hana. Lagi kong binabalikan ang panalangin ni Hana pag binabasa natin ang unang Samuel, dahil ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng Panginoon. Pagpalain ka ng Panginoon, itataas ka ng Panginoon upang maging prinsipe at pangulo. Itataas ka upang maging maligayang ina ng maraming anak. At gagamitin ka ng Panginoon bilang tagapagligtas sa kung anumang crisis ang nangyayari sa ngayon, dahil naghahanap ang Panginoon ng sisidlan upang magamit.
Naway ikaw at ako ay maging sisidlan para sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu at gagawin kung ano ang nararapat sa sitwasyon. Nais kang gamitin ng Panginoon, pagpalain, at ito ang mensahe sa umagang ito. Maraming salamat sa ating pakikinig.